Aming Diyos, lumalapit po kami at kinikilala na liban na lang na kayo mismo ang magbigay sa amin ng kakayahan na hindi namin kayo maabot. Hindi namin mahuhukay ang lalim ng kahulugan na iyong salita. Kaya magpahayag po kayo sa amin, Panginoon. Ipakita niyo ang inyong mukha sa amin, ipadama niyo ang iyong yakap sa amin, Panginoon, at gabayan niyo kami. Hawakan niyo po kami sa aming kamay at iiwas sa lahat ng mga mapanggulong bahagi ng buhay namin. Turuan niyo kami, Lord, ngayon na ang aming puso ay pumayapa. Huwag kaming pumayag na kami guluhin ang anumang iniisip, mga pangamba, mga alalahanin, at nang sa ganon, wala kayong maging kakumpetensya sa aming atensyon. May we give you undivided attention, O God, and may your mercies be upon us. Enable us to focus on you alone as we bring every thought captive to the name of Jesus. And in that same name, we reject you, evil one, and drive any presence of evil from this place. And we reject any form of lies, falsehood, distortion, deception from you, evil one. And we ask you, Holy Spirit of God, lead us, teach us, make our hearts your habitation. Nawa, Panginoon, nakagawa kami ng isang trono para sa iyo sa pamamagitan ng aming mga awit at pagsamba. At sa tronong yan, kayo po ang maupo. Iniluluklok namin kayo because you are our King. We enthrone you. We crown you as our only Almighty God. And Father, may you preside over this activity. Look down on your people with compassion. Sweep this place with your presence. At kung may mga kapatiran pa kami at mga kaibigang nasa daan, i-adya mo sila, Lord. Ilayo mo sila sa gawa ng kaaway at nawa makarating sila sa lalong madaling panahon. At nang sa gayon, sabay-sabay kaming makarinig na yung salita. Sabay-sabay kaming makatanggap na yung pagpapala. Sabay-sabay kaming lumago sa pananampalataya. We have gathered, O God, to speak to you and for you to speak to us. We have gathered to listen to only you, and so be our speaker. Use your servant as an instrument, but be our speaker, O God. Lead us in spite of who we are. Punuin niyo kami, bigyan niyo kami ng kakayahan. At nawa, lalo kami maging kamukha na yung anak na si Jesus. Ito ang aming dalangin, naniniwala kaming dinidinig niyo, sapagkat inihingi namin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Picnics are nice. Many people join them. Pag sinabi mong may picnic tayo, maraming sasali. Pero pag sinabi niyo na gagawa tayo ng bahay, kukunti na yung sasali. Mag-uurong tayo ng bundok, kukunti na ang sasali. Gagawa tayo ng pyramid o ng mga walls. We will have a work camp. Few people will come. But if it were nice, if it's a party, it's a picnic, people love it. But people disappear when the picnic becomes work. So, sa atin pong unang pag-aaral ng Peter, Sink or Walk in Water. That was our title last time. At ngayon naman, Peter, Not a Picnic Believer. Buksan po ang mga Bible sa John chapter 6, verses 25 up to 42. When they found him on the other side of the lake, they asked him, Rabbi, when did you get here? Jesus answered, I tell you the truth. You are looking for me, not because you saw miraculous signs, but because you ate the loaves and had your fill. Do not work for food that spoils, but for food that endures to eternal life, which the Son of Man will give you. On him, God the Father has placed his seal of approval. Then they asked him, What must we do to do the works God requires? Jesus answered, The work of God is this, to believe in the one he has sent. So they asked him, What miraculous sign then will you give, that we may see it and believe you? What will you do? Our forefathers ate the manna in the desert. As it is written, He gave them bread from heaven to eat. Jesus said to them, I tell you the truth, it is not Moses who has given you the bread from heaven, but it is my Father who gives you the true bread from heaven. For the bread of God is He who comes down from heaven and gives life to the world. Sir, they said, from now on, give us this bread. Then Jesus declared, I am the bread of life. He who comes to me will never go hungry, and he who believes in me will never be thirsty. But as I told you, you have seen me, and still you do not believe. All that the Father gives me will come to me, and whoever comes to me I will never drive away. For I have come down from heaven not to do my will, but to do the will of him who sent me. And this is the will of him who sent me, that I shall lose none of all that he has given me, but raise them up at the last day.
For my Father's will is that everyone who looks to the Son and believes in him shall have eternal life. I will raise him up at the last day. At this the Jews began to grumble about him because he said, I am the bread that came down from heaven. They said, is this not Jesus, the son of Joseph, whose father and mother we know? How can he now say, I came down from heaven? And may the Lord bless us to this very long reading. Napakamasalimuot po ng John. Kailangan susundan nyo yung bawat word. Kailangan pag-aaralan sapagkat meron siyang process of and style of repetition. Ulit-ulit yung bread of life. Ano pong kasaysayan? Ang Panginoon, tulad ng sinabi natin nung nakaraan, ay nagpakain ng 5,000 lalaki. Hindi pa kasali sa bilang ang mga babae at bata. At ang kanyang ipinakain ay nagmula lamang sa 2 maliliit na isda, siguro dulong o dilis. At pagkatapos ay 5 pirasong tinapay na baon lang ng isang bata na nag-aalaga ng mga hayop. Kaya na may baon dahil ine-expect niya siguro hindi siya makakauwi agad. Maraming taong sumunod kay Lord dun sa deserted place na yon. Wala namang kainan, walang fast food, walang restaurant. At sa habaan ng turuan ay nagkagutuman ang lahat. At wala naman palang may baon ni isa. Sabi ni Lord, sige, pakakainin na ang mga tao. Yung mga iba niyang disciples, sabi, pauwiin nyo na ho, naku, 6 na buwang halaga ng isang sweldo na isang tao. Ang halaga ng magpakain sa mga taong ito. Sabi ni Lord, ano ba kayo? Gusto nyo bang himatayin sila sa daan, sa gutom? So bakit hindi natin pakanin? Wala naman hong may dala. Isang bata ang nag-volunteer ng kanyang baon sapagkat nandun siya talaga. Hindi siya sumunod doon, nandun siya talaga. Nagpapastol siya ng mga hayop at meron siyang baon. At binless ni Lord, pinagputol-putol. At alam natin ang kasaysayan, dumami ito, ang daming pinakain. 5,000 men plus women and children who were not counted. Nasarapan ng mga tao. At alam natin ang kasaysayan na ang Panginoon ay tumatawid ng lawa, nakasakay sa bangka at yung mga tao ay nagtatakbo sa gilid ng lawa. Kaya pagdating niya, nandun na yung mga tao. Yun yung mga pinakain niya. At nung natapos na ang pagalingan, paturuan, pakainan, pinasakay na niya yung mga disciples niya sa bangka para tumawid na naman muli. Alam natin, yung pinag-aralan natin ng isang linggo. At pagkatapos nagpaiwan pa siya at nagdasal. At pagkatapos nung magmamadaling araw ay biglang naglakad siya sa tubig at umabot siya sa mga ito na binabagyo na sila at natakot sila kay Lord, etc. etc. Pagdating nila sa pangpang, nandun na naman ang mga tao. Ewan kung bakit kaya bibilis maglakad ng mga taong ito. At ito yung nagsasabi kay Lord na, Rabbi, paano kayo nakarating dito? Kailan kayo nakarating? At nandun na naman sila. Sabi ni Lord, pasakali pa kayo. Gusto niyo na naman kumain, ano? Kunwari pa kayo, mga kailan kayo dumating dito, etc. etc. Sabi niya, ang habol niyo lang naman, pagkain. So we're talking about the picnic. 5,000 men plus women and children were eating. What were they eating? Good teaching. Jesus was giving them very good teaching. Sila, hallelujah, praise the Lord. Yes, tama, ang ganda, ang sarap. Nagpagaling. Nagturo sa mga walang alam. Nagpalakas sa mga mahina. In other words, sa mga tao were receiving things they wanted and so they loved it. At hindi lang sila napakain spiritually nung oras na pagkain, nag-bless pa si Lord nung binabanggit natin konting pagkain at dumami at ubod ng sarap. So pagkain spiritual at pagkain material ang na-enjoy nila. That was the picnic. And so they wanted a repeat of that picnic and they followed Jesus again. Subalit, iba na ang ino-offer ni Lord ngayon, hindi na picnic, work camp, bayanihan, trabahuhan. Sabi ni Lord, humahabol-habol kayo dito dahil sa picnic, may iba naman tayong gagawin. Meron tayong trabaho. So the people still followed Jesus after the picnic episode, and Jesus told the people that they were after Him, not because they were seeking spiritual things, but because they were seeking material food. And the people asked in verse 28, nagtanong sila, ano po ba naman ang dapat naming gawin? Ano pong trabaho, ano pong gawain naman ang ipinagagawa sa amin ng Diyos Ama? Sige nga, sabihin nyo. And Jesus answered, at ito na yung work camp, several things that people should do. 1, believe in the one that God sent. Sino po ba ipinadala ng Diyos? Si Jesus. So in other words, Jesus was saying, believe in me. Believe in me,
Believe in the things about me and believe in my teachings. At hetong example ng aking mga teachings. God in heaven is my Father. Verse 22. Hindi niya sinabing our Father. Sabi niya, God in heaven. Nire-refer niya yung God in heaven as His, my, very personal, my Father. Anong ibig niya sabihin? I am the Son of God. Nagtatanong kasi yung mga tao, ano po ba ang gustong ipagawa sa amin ng Diyos sa langit? E di maniwala kayo sa ipinadala niya? At pagka ating binusisi yung maniwala kayo sa Kanya, maniwala kayo sa mga bagay tungkol sa Kanya, at maniwala kayo sa mga sasabihin niya. At itong una kong sasabihin, He is my Father, therefore I am the Son of God. At ito pang sasabihin ko, at ito ang trabaho ng tunay na gusto mag-please sa God. Maniwala dito that the true bread of God is a person, hindi harina, hindi mana, hindi pagkain, kinakain ng sikmura. That the true bread of God is a person. And I am that person. Jesus was saying that in a manner of speaking. Because I come down from heaven, and it is only that which comes down from heaven is capable of giving life. Yung tinapay lamang, galing lang yan sa lupa, galing yan sa harina eh. Galing sa hinarvest from the soil, hindi galing doon sa taas. Yan ay para lang sa baba. Yung pagkain na galing sa baba, para lang sa baba. Yung pagkain na galing sa lupa, para lang sa lupa. Hindi yan para sa espiritu. It is only for the body, it is only for the physical, not for the spiritual. Sabi niya, tahas ang sinabi sa verse 35, I am the bread of life. In other words, huwag lang physical ka pagkain ang habulin nyo ngayon. Maghabol naman kayo ng spiritual food. At ako yon. What else was the Lord trying to say? Believe that Jesus of Nazareth was not just a man, but the Son of God from heaven. Another, depart from tradition that was not very accurate. Lagi nilang sinasabi, Moses fed our fathers, Moses fed our fathers. At sabi ni Lord, no. It is not Moses, but it is God in heaven Himself who gave that bread. So, isa sa mga trabaho pala para sundin ang kagustuhan ng Ama, paniwalaan yung mga tinuturo ni Jesus. At kung ang itinuturo ni Jesus ay sumasalungat sa ating mga tradisyon, sa ating mga kaugalian, sa mga nakasanayan na nating paniwalaan, dapat willing tayo na talikuran nito sapagkat ang utos ng Ama ay sundin at paniwalaan si Jesus at sundin at paniwalaan ang kanyang mga sinasabi. At kung ang sinasabi niya ay sumasalungat, sasabi ni Lola, sasabi ni Lolo, sasabi ni Nanay, sasabi ni kung sino mang religious leader, dapat tayong marunong pumili kung sinong dapat pakinggan. At ano pa ang trabaho ng mga talagang sumusunod sa Diyos? Finding spiritual meaning in Jesus' words. How to eat Jesus. How to eat His flesh. And how to drink His blood. Sa katotohanan ay naging issue ito. Sa John 6:51-58. Sabi niya, I am the living bread that came down from heaven. If anyone eats of this bread, he will live forever. This bread is my flesh, which I give for the life of the world. Then the Jews began to argue sharply among themselves, how can this man give us his flesh to eat? Ano tayo? Cannibal? Ano tayo? Pirana? Sabi siguro, bakit niya ipapakain ang kanyang laman? And Jesus said to them, I tell you the truth, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink His blood, you have no life in you. Whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise him up at the last day. For my flesh is real food, and my blood is real drink. Whoever eats my flesh and drinks my blood remains in me, and I in him. Just as the living Father sent me, and I live because of the Father, so the one who feeds on me will live because of me. This is the bread that came down from heaven. Your forefathers ate manna and died, but he who feeds on this bread will live forever. Ang hirap naman yata masakyan ng mga sinabi niya. Chapter 6, verse 60. On hearing it, many of the disciples said, this is a hard teaching. Who can accept it? Ang totoo, all Jesus was saying was that people should seek Him only, not only for material food, but also for spiritual food. That He and His teachings were of spiritual essence.
Sabi niya, dalawang gutom ang inilalapit nyo rito eh. Gutom ng sikmura. Pero hindi yan ang main purpose kung ba't ako narito. Kundi yung gutom ng espiritu. Kaya kainin ninyo ako, inumin niyo ang aking dugo. Alam nga namang literal. Siyempre, ito pong Biblia ay sinulat sa silangan. Tulad natin, tayo nasa silangan. Ang Panginoong Diyos, nung nagsakatawang tao, ay Asyano, taga-Orient, isang Eastern man. Magaling tayo sa mga talinghaga. Maraming sinabi si Lord na ganyan. I am the door, I am the way, I am the vine, I am the shepherd. Natural. The logic of the sentence tells you that it is a figure of speech. That it is not to be taken literally. Ba't mo naman siya kakainin nga naman? Yung mga tao kasi palibasa obsessed dun sa pagkain ng sikmura. Kaya pati si Kristo na nagsasalita, ini-imagine, paano kaya natin siya kakainin? At nung hindi nila maintindihan kung paano siya kakainin, sa John 6:66, kung bakit 3:6 pa ito, sa John 6:66, from this time, many of his disciples turned back and no longer followed him. So ito ang sinasabi natin na picnic believers. They believe habang may picnic. They are there habang may picnic. Pero pag humirap na, aalis na sila. Pag madali ang turo, halimbawa, may hika ka, sige, papagalingin kita. Madali yata yun eh, masarap pa nga. Wala kang pera, halika, bibigyan kita. Nanghihina ang yung loob, halika, palalakasin ko. May sakit ka, halika, pagagalingin kita. Magkagalit kayo ng asawa mo, halika, pagkakasunduin ko kayo. Napakasarap lahat na teaching yon, kaya ang daming sumasali. Pero pagka nagsabi ng, halika, magbigay ka ng offering. Halika, magbigay ka ng tithes. Ang dami ng pupwera. Yan ang mga picnic believers. Pagka sinabing halika, bibigyan ka ng Diyos ng blessing, datingan. Pero pag sabing halika, may trabaho tayo, walang sisipot. Picnic believers. Pag madali ang teaching, sang-ayon sa kanilang kagustuhan, sang-ayon sa nais nilang marinig, nakikinig sila. Pero pag hindi na yun ang gusto nilang marinig, hindi sila nakikinig. Picnic believers. Ang trato nila sa salita ng Diyos parang menu sa restaurant. Masarap ito. Gusto ko ito. Bigyan mo ako nito. Ito, ayoko nito. Huwag ito. Ito, konti lang nito, ha? Ito, dagdagan. Hindi pwedeng ganun ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos, buong-buo mong kakainin yung buong menu. Hindi pwedeng namimili ka lang ng gusto mong susundin at mamimili ka ng ayaw mo. Kailangan buo. What was the Lord really saying about this bread and blood? To believe in Him equals to take Him. Kung naniniwala ka kay Jesus, kung paano ka kumakain ng pagkain na nilulunok mo siya, at ito ay tinutunaw ng ating sikmura at nagiging dugo natin at nagiging laman natin, dapat ganun din si Jesus. Na yung sinasabi niya, nadadigest natin, nagiging part ng ating, hindi lang ng katawan, ng ating espiritu, ng ating emosyon, ng ating pagkatao. Kaya nga yung mga diabetics, huwag kang kakain ng maraming asukal. Kasi pagkakain mo, biglang part na ng katawan mo yun, mag-blood test ka na iba na. Because what you eat becomes what you are. Tingnan ninyo ang katabi ninyo. Ano kaya ang kinakain nito lagi? Bakit ganito ang itsura niya? Hindi ho ba? Alam natin, pagka kumisan, ang dami-dami mong pipa. Siguro, kain ka ng kain ng peanuts, O kaya, ganito. Bakit ganyan? Puro ka mga galis-galis. Siguro, panay ang kain mo ng ganito o ganyan. Alam natin. Minsan, ang ganda-ganda ng balat. Siguro, kain ka ng kain ng maraming vitamin C. Because we are what we eat. Kaya sabi ni Lord, eat me. Because when we eat Him, we become like Him. Pag kinain mo si Kristo, nagiging kamukha ka ni Kristo. Tulad nung kanong kinakain mo, nagiging ganun ka. Pero siyempre, hindi literal mo siyang kakanin. Yung salita niya, yung teaching niya. Rely on Him for food, for life, for salvation, for eternal life. And as you eat and eat and eat Christ, you smell like Christ. You look like Christ. You sound like Christ. In fact, you become like a little Christ that you are called a Christian. Because a Christian is a little Christ. Tingnan nyo muli katabi nyo. O anong masasabi nyo? Yung IAN, tama pa rin ba ang first word, yung root word, o papalitan nyo ng iba? Diba? Christian, Christ. But the people left Him. Nag-alisan ang mga tao. Ba't sila nag-alisan? This time, hindi na yung gusto nila ang ibinibigay. Ang hindi nila naisip.
ang ibinibigay ni Kristo, hindi man yung gusto nila, yun namang kailangan nila. Hindi lahat ng gusto natin kailangan natin. Marami tayong kailangan na hindi natin gusto. Tulad ng correction. Gusto nyo ba kinokorek? Ayaw. Pero kailangan natin. Discipline. Ayaw mo dinidiscipline ka, pero kailangan. Diet. Ayaw mong dinijeta-jeta ka, pero kailangan. Di po ba? Ang ibinibigay ni Lord yung kailangan, hindi yung gusto ng tao. Subalit ang tao, ipinipilit niya yung gusto lang niya. Kahit sa tao, marami kayong taong gusto nyo pero hindi nyo siya kailangan. Mas mabuting wala siya dyan. Pero gusto kita. So kahit na ibalibag ang kaluluwa sa impyerno, basta masunod lang yung gusto, yung pag-ibig, yung emosyon. Kaya tuloy, ang sabi ni Lord kila Peter, at dito na tayo pupunta sa kwento, kanina introduction pa lang yan. John 6:67 to 69. Isipin nyo si Lord, ang daming tagasunod, nagkakagulo mga tao, pero nung nagturo na ng ayaw marinig ng tao, nung sinabi ng this is not what you need, so I'll give you what you need. Nag-aalisa na mga tao, konti na lang natira. At sabi niya sa John 6:67 to 69, you do not want to live too, do you? Jesus asked the 12. Simon Peter answered him. Siya na naman nagsalita. Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. We believe and know that you are the Holy One of God. So Peter was not just a picnic believer. He was not just a picnic joiner. Many disciples deserted Jesus. Why? Because he did not fit their demands. Jesus did not fit their wants, their ideas, and their traditions. I tell you, mga kapatid, hanggang ngayon, marami mga tao hindi makakalapit kay Jesus sapagkat ang hadlang, tradisyon. Hindi makakalapit kay Jesus sapagkat ang hadlang, yung mga nakasanayan, mga nakaugalian, mga nakagisnan. Maraming tao hindi makakalapit kay Jesus dahil mas papahalagahan nila ang tradisyon. At sabi sa Bible, many people prefer tradition than good teaching. So, many disciples deserted him, and Jesus asked the 12 if they too might leave him. Sabi niya, o kayo, o ba't narito pa kayo? Aalis na rin ba kayo? Aalis ba kayong tulad nila? At napakaganda ng sagot ni Peter. Sabi niya, Panginoon, kanina naman po kami pupunta. Napakalalim na sagot. Sapagkat kung tutuusin, kanino kaya nagpunta yung mga nag-alisan? Kanino? Isipin nyo kung kanino. Kung hindi ka nagpunta kay Lord, kanino ka pupunta? Kanino? Of course, kay Satan. Kanino pa kayo pupunta? Dadalawa naman yan. Ang ganda ng sagot Parang sabi ni Peter, oh Lord, mahirap man kayong maintindihan, mahirap man kayong sundin. Kung minsan naman napagkakamala namin kayong multo na naglalakad sa tubig. Yung kung ano ng mga pinagagagawa ninyo at ginagawa nyo sa amin. Pero kung hindi naman kami sa inyo susunod, kanino? Kahit sinong tao na umalis sa church, umalis kay Lord, umalis sa ministry, sabihin nyo sa akin kung napabuti. Sabihin ninyo kung nakaimbento ng pupuntahan na mas mabuti. Pag Sunday, church day, or whatever your church day is, wala kayo sa church, don't tell me that you can invent an activity that is better than worshiping. Don't tell me that you can go to a place that is better than the church. Ang taong umaalis kay Lord, wala siyang choice kundi babaan yung kanyang susunod na gagawin. Kasi wala nang mas mataas pa. Ang taong umaalis sa gawain ni Lord, wala siyang choice kundi gumawa ng pangsarili lang o gawain ng demonyo. Kasi wala nang gawaing hihigit pa sa gawain ni Lord. Kaya yung taong umaalis kay Lord, tumatalikod sa church,
Ang totoo, napapahamak yon, napapariwara yon, kasi imposible namang umasenso siya dahil umalis siya sa Diyos. Kaya ang linaw-linaw ng sabi ni Pedro, saan naman po kami pupunta? To whom shall we go? At ang address niya, Lord. Nakita niyo yung reverence, yung respect, yung submission. I may not always understand you. My IQ may not always reach your high-sounding ideas, but you are my Lord. At sabi niya, to whom? Oo nga naman, kanino pa? Sa Hebrews 6, verses 4 up to 6. Why don't you open your Bibles to that? Hebrews chapter 6, verses 4 up to 6. It is impossible for those who have once been enlightened, who have tasted the heavenly gift, who have shared in the Holy Spirit, who have tasted the goodness of the Word of God and the powers of the coming age, if they fall away, to be brought back to repentance. Because of their loss, they are crucifying the Son of God all over again and subjecting Him to public disgrace. Kung ano-ano na po ang naging gamit nitong verses na ito, nagiging naituturo pa ito ng mga sabing nawawala daw ang kaligtasan ng isang taong nakakilala na kay Kristo ay nagkasala pag muli ay imposible na siyang masave muli. Ginagamit nila itong verse na ito. But if you will read again, bagay na bagay ito doon sa mga umalis kay Lord sa ating istorya. Bakit? Nakarinig na sila ng turo. Nakakita na sila ng miracle. Napakain na sila ng parehong spiritual at material food. Nakita na nila ang gawa ng Espiritu. Nakita na nila ang blessing ng Diyos. Nakita na nila lahat ng patunay. Subalit tinanggihan pa nila si Jesus. Inilayasan nila si Jesus. Tinalikuran nila si Jesus. At sa katunayan, ang Israel hanggang ngayon nag-iintay pa ng Messiah. Nag-aantay pa ng Savior. Nag-aantay pa ng darating na anak ng Diyos na siya nilang papatayin at ipapako para sa kanilang mga kasalanan. At ang sabi dito, balikan natin, it is impossible for those who have once been enlightened. Ibig sabihin yung mga taong nakarinig na ng turo, who have tasted the heavenly gift. Ayun, nakatikim, pero hindi naman talaga nalunok at na-digest buong buo. Natikman. Natikman na ang kabutihan ng Diyos. Naranasan mo nang naipag-pray ka, gumaling ka, na ipinag-pray ka, nakaalis ka sa mahirap na situation, natikman mo ang heavenly gift, and who have shared in the Holy Spirit. Na naka-attend ka na rin ng Bible study, nakapakinig ka na rin ng salita ng Diyos, kahit paano, nakaintindi ka na rin, nakapag-apply ka na rin sa iyong buhay, and who have tasted the goodness of the Word and the powers of the coming age, if they fall away. Naranasan at lahat, tatalikuran nyo pa si Jesus, hahanap pa kayo ng iba. Sinasabi dito, abay, wala na kayong hinahanap. Imposible na kayong ma-restore. Imposible na kayong ma-save. Dahil wala nang ibang darating pang Savior. Eto na, kung ayaw nyo, wala nang iba. At kung hindi nagsisi yung mga tao na yan na tumalikod kay Jesus, iyan ang nangyari sa kanila. It is impossible for them to be saved. Because they have rejected God, whom they have already tasted. Mabuti sana kung wala silang kasampol-sampol na naranasan o natikman. At sabi sa Acts chapter 4 verse 12, salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to men by which we must be saved, except the name of Jesus. Sabi, ang kaligtasan ay hindi matatagpuan kahit pa kanino, sapagkat walang ibang pangalan na ibinigay sa ilalim ng langit na siyang pwedeng maging kaligtasan ng tao, kundi ang pangalan ng Panginoong Jesus. Sabi ni Peter, to whom shall we go? We believe and know that you are the Son of God. So sabi niya, we believe and we know. Dalawang bagay. It is one thing to believe and it is one thing to know. But brothers and sisters, you've got to believe first so you will know. Pero pag ginawa nyo, intellectual agad, I will know first, and then after I have known, I will believe. Naku, hindi na mangyayari kahit kailan. You believe and then you see. But the way of the world is to see, is to believe. That's why they never get to believe. Because they will not see. First you believe, then you will see. Pag bumili kayo ng corned beef, hindi ba una naniniwala muna kayo na corned beef yon? Siguro ilang araw pa ang darating bago nyo buksan. At dahil naniwala kayong corned beef yon, nang binuksan nyo, di nakita nyo nga na corned beef. You believe. Then you will see.
May nakita na ba kayong babaeng may dalang abrelata kahit saan, bukas ng lahat na nasa supermarket? Titignan ko muna kung talagang pork and beans ito. Titignan ko muna. Bago ko maniwala, I will see before I believe. Para sabi niya, itong babaeng to, parang may kulang. Kung sa simpleng delata, you first believe before you see, di lalo naman sa Diyos. Bakit sa delata, willing kayong maniwala muna bago nyo makita? Bakit sa Diyos, sabihin natin, proof muna bago ko maniwala? Kayo mga sumasakay ng bus, nakita nyo halimbawa, monumento. Sinisiyasat nyo ba talaga kung sa monumento pupunta yon? Nagte-test ba kayo, nag-i-interview? Hindi ba? You believe? And then later on, nagising kayo dahil natutulog kayo sa daan, monumento na. Then you see. Hindi mo na kayo pumunta sa monumento para kayo maniwala. O sige, atras na uli, sasakay na uli ako sa'yo dahil nakita ko na, totoo pala. You always exercise faith. At bakit sa maliliit na bagay, we can have faith, tapos sa Diyos, laging proof muna. Katulad ng mga taong to, kinakausap ni Lord tungkol sa kanyang sarili, sabi niya, ano naman ang patunay nyo? Proof muna. Para kami maniwala. Kasi sabi ni Lord, this perverse generation, you're always asking for a sign. Ang buhay po natin, mga kapatid, punong-puno ng faith. We exercise faith every time. Pero bakit sa Diyos ay pinagkakait yung faith na yon? Kaya napakahalaga isipin natin, kung sa brand na nakalagay, corned beef, maniniwala ako. Dalo naman ako maniwala, dapat sa nakasulat sa Biblia. Isinulat lang ng factoring corned beef, pinaniwalaan ko na. Yung isinulat na Biblia, kailangan lalo kung dapat siyang paniwalaan. At yung naniniwala, very soon we'll see. Totoo pala siya. Dahil in the first place, naniwala na kayo na totoo yon. Sabi ni Lord, nothing is impossible to those who believe. That's why faith is everything. We believe and know. Kaya sa John 20 verse 31, but these are written that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that by believing you may have life in His name. To believe is to know. What about today's picnic joiners? Yan ang ngayon ang mahalaga. Tayo mismo. Kung ang lugar ba nito ay hindi air-condition, pupunta pa kayo. Baka mga lahati na lang. At kung walang ilaw, 1/4 na lang ang pupunta. Yung mga organizers. Kung may entrance fee. Kung minsan gusto ko mag-experiment sa church, may entrance fee. Lagyan ko kaya kato ng takilya. Gawin mo 200 ang entrance. May papasok pa kaya? Pero pag kami nga pelikulang walang kalatoy-latoy, pinipilahan, nagbabayad. Pag mga rock concert na nakakabasag ng utak, ang mahal-mahal, pinupuntahan, pinipilahan. Sa mga supermarket, bumibili ng mga delata, pumipila, nagbabayad. Nakakita na ba kayo ng mga laman ng supermarket na iuwi nyo nilang? Binabayaran. Kakainin ng tiyan, binabayaran. Subukan nyo pagkain ng kaluluwa. Ang gusto ng mga Kristyano, TY. Hihingi pa ng dagdag. Wala bang discount? Bakit? Stockholder ka ba dito? At humihingi ka ng discount? Pero mga Kristyano, gusto libre. Wala ho bang libreng Bible? Pero pag Kislap Comics, binabayaran. Pag Biblia, gusto libre. Wala ho bang libreng ganito? Wala ho bang libreng ganyan? Bakit ba ganon ang mga Kristiyano? Picnic joiners ang marami. At yung iba naman, hindi mga totoong Kristiyano, kaya ganon ang ideya nila. But just like those in Jesus' time, today's picnic joiners, they only love good, palatable, delicious teaching. Yung pabor sa kanila, pagdadasal mo ang anak nila, okay lang. Tuwang-tuwa. Ipagdarasal mo kanila mga pangangailangan, tuwang-tuwa. Tuturuan mo ng mga pangako ng Diyos, tuwang-tuwa. Turuan mo ng mga utos ng Diyos, nako, nagbibingi-bingihan na. Turuan mo ng tithing, gusto pang lansihin ng Diyos, parang BIR. Gross ho ba o net? Hindi paglaruan mo ng Diyos, bahala ka pag tinamaan ka ng kidlat. Gusto pang isahan ng Diyos. Inuutang pa yung tithe nila kay Lord.
Pero pag dumating na yung next month, may bago ng tithe, ay hindi na babayaran yung luma. Total, may bago na. Sino sa inyo mga guilty dito? Kung lumulubog lang sa lupa yung mga guilty, siguro naglulubugan na marami dyan. Sa bagay, may dala tayo ngayong mga piko at pala para kayo bunutin. But you know, even today may mga picnic Christians. They love the teaching when it's beneficial, when it's easy, when it's pleasurable. Subukan yung turuan na mahirap. Subukan yung turuan ng mga commands. Andito na yung mga rationalizations in their minds. Nandyan yung katawan, pero may nire-reject yung isip. Do you think God doesn't see? He does. They love good and free food. Picnic believers want everything free, discounted, and with a bonus. Kaya marami mga Christian bookstores, nakalagay, brothers and sisters, please do not expect a discount. Paano siguro lahat ng lumalapit sa kahera, wala po bang discount? Teka, stockholder ba kayo? Kasama ba namin kayo sa hirap ng itinayo namin to? Bakit gusto nyo ngayong sumama sa sarap? At gusto nyo ng discount? There is something very wrong with the way we think. If it's coming from the world, we're willing to pay. Pagka nagkakabaliw-baliw ka na, willing ka magbayad ng mahal na psychiatrist, subukan mo magpa-counsel ka sa pastor ni Champoy, hindi makapagdala. Magpunta ka sa dentista, ipabunot mong bulok mong ngipin, nagbabayad ka. Magpunta ka sa pastor o counselor o teacher, binunot ang mga kabulukan ng iyong espiritu, wala. Wala. Patay mali siya ang mga Kristiyano. We have this culture of what? Poverty? Whatever it is called. We don't respect ourselves. We don't respect the church. We don't respect church workers. Pag kumukuha tayo ng mga serbisyo ng mga secular people, willing na willing tayo na magbigay ng kabayaran. Nakikipag-appointment. Pumipila. Pero pag gusto magpa-counsel, gusto magpa-pray, ngayon na, right now, walang pila-pila, walang appointment. Mabuti pa yung mga secular professionals, ginagalang, yung pastor nila hindi. Kahit na lang kailan, kahit na lang saan, hahablutin, pag-pray niyo ako. Pagka sinabi mong makipag-appointment, appointment. Di appointment ba yung pastor na yan? Aba, ma-offend pa yung iba. Siyempre, the highest profession is God's work. Kaya yung mga secular professionals, iginagalang nyo. Di lalo yung mga professionals ng Diyos. Pero hindi ka na nangyayari. So we are all paying a dear price. Yung mga blessings ni Lord, binabarahan. Hindi nagfo-flow into the body because we don't know how to behave. Today's picnic believers don't want to work hard. They don't want to think hard. They hardly and readily judge something they do not understand as wrong. At marami po mga tao ngayon, basta nag-contradict sa tradition nila, ang judgment nila agad wrong. Para yung mga tao noon, sabi na pinakain kami ni Moses, sabi ni Lord, hindi si Moses yon. Ay, ayaw namin sa'yo. Nasanay kami kay Moses, wag mong ibahin yon. Ganun ang mga tao. They leave Jesus when their selfish agenda and needs and values and expectations are unmet. In other words, they have only two phrases to Jesus. Two words, and that is, give me. Kumusta ang mga prayers nyo, mga kapatid? Ganon kaya? Give me. Puro give me. Puro give me. Kala mo marami tayong patago sa Diyos. So, teka muna, magpe-pray ako. Sabi ni Lord, correction, magsha-shopping ka. Kasi ang prayer mo parang shopping list. Itong gusto ko, itong gusto ko, itong gusto ko, itong gusto ko, now. O kaya, teka muna, magpe-pray muna ako kay Lord. Sabi ni Lord, correction, uutusan mo ako. Diba, Lord, do this. Pabaitin mo po ang nanay ko, iligtas mo kami, palaguin mo aking negosyo, ganito, ganyan. Puro utos, puro utos, puro utos. And we dare call it prayer. And yet God is so good. Okay lang naman sa Kanya eh. Kaya lang hindi naman okay na puro yun na lang ang laman ng prayer natin. Tao man at tuwing lalapit sa inyo, puro hingi. Di ba pag nakikita nyo, gusto nyo nang iwasan? May mga sinasabi na nagpapatay Malaysia ka pa. At sa telepono, pag nag-hello ka, at siya yung nag-hello, hello? Hello? Hindi kita marinig. Hello? Hello? Baba. Ay, salamat. Dahil nakakatakot yung tao na puro hingi. Hindi siya nakaka-enjoy. Di po ba?
Hindi rin nakaka-enjoy yung taong puro reklamo. Ito yung lalapit nyo, reklamo, 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 reklamo. So, itong tanong, sa palagay nyo ba nag-e-enjoy ang Diyos pag nagpe-pray kayo? Magandang tanong. Kasi dapat nagmi-minister din tayo kay Lord, nag-e-enjoy din siya. Di ba nag-e-enjoy tayo pag may sabi ko, uy, ang ganda-ganda naman ang damit mo. Kung naman, di, luma yan. Kunwari ka pa, gusto walang pilitin. Uy, ang ganda ng buhok mo, ang ganda ng gano'n, ang ganda ng bahay mo. Hindi, lit nga eh. Pero ang totoo, tuwa ka, pinupuri ka. Kaya dapat pinupuri natin ang Diyos. Gaano kalaking percent ng prayer nyo pagpupuri? Pinupuri natin, Lord, ang bait-bait nyo. Salamat ganito kayo. Salamat ganyan kayo. Di ba kumisan may ginagawa kayo mabuti sa kapwa? Medyo kulang yung kaligayahan nyo habang hindi niya recognize. Na sinabi mo, ay salamat sa ipinadala mo ha. Kasi minsan nag-iisip ka, natanggap kaya? Ano kaya? Baka napunta sa iba? Baka ibinulsa nung pinag-abot ko? You want the person to say, natanggap ko, thank you very much. Nagpapasalamat ba tayo sa Diyos? Ano akala nyo? Hindi niya hinahanap yon? May 10 siyang ketongin na pinagaling. Nagtakbuhan pa uwi. Isa lang nakaalalang, oops, stop! Bumalik. Thank you, Lord. Sa niya, teka, kung hindi ako nagkakamali, 10 pinagaling ko. Ba't iisang bumalik? Naghahanap siya nun. Ano bang tingin natin kay Lord? Yung lagi na lang ito, yung kailangan natin siya, ganun na lang. Paano kung gusto niyang makipag-fellowship tayo sa Kanya? Remember, God created us for fellowship. So, namimiss niya tayo. Minsan, ramdam natin, miss ko na si Lord. Pero paano? Di lalapit ka, magpe-pray ka. Paano? Hindi ba natin naisip, baka namimiss niya tayo? Para mga tao, minsan namimiss nyo anak nyo. Pero madalas naisip nyo, teka, baka namimiss ako ng anak ko. Magmamadali kang umuwi, baka namimiss ka ng anak mo, o ng asawa mo, o whoever. Naiisip ba natin ng Diyos? Namimiss kaya niya ako? Kailangan niya ito makipagniig ako kay Lord personally. Do we ever minister to God? Kaya ang mga tao, napakahalaga yung worship, because when we worship, ano ba mga elements ng worship? Praising, thanksgiving, and offering. Yan ang tunay na worship. Hindi nakaupo kayo tapos tinuturuan. Actually, you are receiving. This is education. It's not worship. Kumakanta tayo kay Lord, worship. Offering, worship yon. Kung may nagta-thanksgiving kay Lord, nagta-testify, that's worship. Dahil sa worship, you minister to God. You give to God what is due Him. That is worship. And that's important. Kadalasan, hindi nagwo-worship mga tao. Ay, mahaba pa kantahan nun, darating na lang tayo. Mga 7:30 ang message nun, doon na tayo dumating. Hindi sila magwo-worship. At pagkatapos ng message, pag nagpe-pray, takbo na. Ay, mag-o-offering na. Uy, dali, halika na. Aabutan na tayo ng basket. Kung pwede lang pinapatid ng mga laser yung tumatakbo pag may collection. Diba? Nagnakaw. Kumuha, hindi nagbayad. Di po ba? Sa mga karinderya, mga restaurant, fast food, kakain kayo, nagbabayad kayo. Ganon din sa spirit. Kaya yung iba are poor, they remain poor, laging kapos, laging miserable, kasi nagnanakaw sila. And sabi ni Lord, will man rob God? Aba, siya namin sabi nun, will man rob God? Nanakawan niyo ba ako? Ano kayo? Sobra kayo. Akala niyo nakakalusot kayo na nagnanakaw kayo sa akin. Nagnanakaw kayo sa Diyos. Ang tibay na sikmuran nyo. Ang tapang ninyo para gawin yun. So pag nagwo-worship tayo, nagbibigay tayo kay Lord. One of the few moments in our life when we minister to God. When we give to God. And of course, when we give to God, we give our best. Pag may nagbibigay sa inyo, mura-mura naman itong binigay sa akin. Alam ko naman, makakabili ng mas mahal pa. Nawawalan kayo ng gana sa binigay. Pero kung alam nyo, mahirap at yun lang talagang kaya, appreciated nyo kahit mumurahin kasi alam nyo, best niya to. Pero alam, recycle lang niya to, regalo to sa kanya ng iba, binigay lang sa akin. Nababawasan ang appreciation natin. Yun, hinuhulaan pa lang natin. Yung Diyos pa na alam kung yung binibigay natin best or not. Don't think you can run away with it. Kaya nag-aalisan itong mga taong ito kay Lord kasi ayaw nila nun. Ayaw nilang sumusunod, ayaw nila nagpapasakop. Ang gusto lang nila, parang dispenser lang si Lord ng soft drink, pipindutin nila, lalabas yung gusto nila. Pero pag si Lord na ang pipindot sa kanila para lumabas yung dapat, ayaw, umaalis. Maraming mga tao, dahil hindi nasusunod ang gusto nila, nanlalamig, nagtatampo, nagagalit sa Diyos,
nagre-rebelde. Sabi mo, huy, bakit naninagarilyo ka na naman? Nagagalit ako sa Diyos. Hindi ako pumasa sa board. Ba't di mo nalang sunugin ang sarili mo? Huwag naman yun, sigarilyo na lang. Baga mo rin yun kasunod ka na yan. But the point is, nagagalit pa sa Diyos. I mean, it takes insanity para ka magalit sa Diyos. Bakit ka magagalit sa Diyos? And in the first place, paano ka mananalo? Sabi niya, hindi natupad ang gusto ko, so magtatampo ako. Bakit? Yung pala kaya naglilingkod kasi may gustong bibigay ng Diyos. Hindi pala siya nagsaserve. Siya ay nakikipag-barter. Lord, 10 taon na akong kumakanta sa choir, tapos hindi mo pa ako bigyan ng nobyo, ayoko na. Aba, hindi pala nagsaserve. Yung pala ay nagpumupuntos, nagpapadama lang sa Diyos para maningil. At nung hindi makasingil, nag-walk out. Nagsaserve ako, nagbibigay ako, naggaganito ako, tapos bakit ganito pag nangyari sa akin? Huwag na huwag ninyong susumbatan ang Diyos. Kasi wala tayong patago. Walang-wala. Huwag tayong nanlalamig, nagtatampo, nagagalit. Dahil lang hindi natupad ang gusto natin. God is very good. To the point that when He doesn't give us what we want, that is part of His being good. Parang mga magulang, marami tayong hindi ibinibigay sa anak natin dahil tayo ay mabuting magulang. Hindi lahat ng gusto nila sinusunod. Hindi lahat ng gusto nilang panoorin ay pinapapayagan natin. Hindi lahat ng gusto nilang bilhin ay pinapayagan natin. Hindi lahat ng gusto nilang sirain ay pwede. Kasi tayo mabubuting magulang, marunong tayong magkait ng mga kasasama. At marunong tayong mamalo para magtuwid. Ganon din ang Diyos. Hindi pinagtatampuhan ang pagtanggi ng Diyos sa ating mga kahilingan. Hindi ipinagtatampo ang kanyang pagdisiplina. Yun ay ipinagpapasalamat. Napaka-importante. So, ano nangyari sa mga taong yon? They do not find eternal life. They do not find peaceful life. And they do not find productive life because they are far from the Lord. Men and women, many people, like God only to fill their wants. Halimbawa, huwag niyo akong sagutin. Puso lang natin. Bakit tayo narito ngayon? Magandang tanong yun Bakit tayo narito? Nag-e-expect ba tayo na may mapapala? May mahihita? May mahihingi? May maiuwi galing sa Diyos? That's nice. That's very valid reason for coming here. Pero dapat nag-e-expect din tayo na mapalo, mapaalalahanan, mautusan, ba? Mahingan, mapahirapan, hindi lang one way. Whenever you face God, whenever you open the Bible, whenever you hear God's Word, umaasa ka na meron kang makukuha. Pero dapat umasa rin tayong meron tayong ibibigay. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Pag pinaigsi natin yon, for God so loved that He gave. So He gave. We love God, we also give. We give Him our obedience. We give Him our loyalty. We give Him our hearts. Not just take, but also give. It is what complete life is all about. At yun ay ibinakita ni Lord sa atin ng example. A few, like Peter, are not just picnic joiners. To whom shall we go? Sabi niya. Let's bow before the Lord. Natanggap niyo na ba ang Panginoon? Nakilala niyo na ba siya to the point of sticking with Him no matter what? Tayo'y magsiyasat sa ating sarili. Kung mahirap na ba, nariyan pa tayo. Kung medyo masungit ang panahon, naglilingkod pa ba tayo? Kung medyo malungkot tayo, nagdarasal pa ba? Sumusunod pa ba sa Biblia? Kung tayo naman ay masaya at kontento, sumusunod pa ba tayo sa Diyos? In other words, walang patakaran ang ating paglapit. Walang kondisyon. Tulad ni Peter, sabi niya, kanina naman po kami pupunta. Kayo ang sinusunod namin, kaya ang gusto niyong puntahan ay ayaw namin o gusto namin. Let us be silent before the Lord at mag-review tayo ng ating buhay. Ano nga ba ang gusto natin kay Jesus? Gusto lang ba natin ng benefit? O willing din tayo? Nabigyan din siya ng benefit.
Gusto nating tumanggap, pero willing din tayong sumunod at magbigay. Sa ilang saglit, be alone with God. Let the Holy Spirit minister to you.